Mayong gabi. Sa liwat, it's Friday night. Gabi sa atong pagtuon sa atong Biblia. Bible study naton nga rightly dividing the word of truth as commanded by God sa 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No? So, kumusta na kamo? And welcome sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. That is the name of our church, no? Kag ang location sa aton church ara dira sa BMPC building, Altaquera Village, no? In besides sang 7-Eleven sa tubangan sang NFA, no? Or National Food Authority. Dira ang aton teleponan sa 4th floor. Kag sa liwat, mayong gabi sa inyo that are online, sa mga members ng iglesia dira sa Altaquera, sa mga brothers and sisters watchings that rightly divides. Kabalo ako nga may ara kita sa mga kauturan nga ari man diri sa Iloilo nga kabalo sang about rightly dividing the word of truth. Kag I'm happy to know nga may ara kita sa mga kauturan nga ari diri sa Iloilo, matudtod nga mga kauturan nga kabalo mag rightly divide sang Biblia, because amoy na instruction sa aton sang Dios. Kag kung hindi kita kabalo mag rightly divide ang aton himuon, i-mix naton ang doctrine, ang instructions para sa Israel kag ang instructions para sa body ni Christ. So may mga kauturan kung kabalo kita mag rightly divide, aton makita nga ang Bible gali mga kauturan may mga instructions nga para sa aton from Romans to Philemon. That is these books written by Paul. These are our instruction. Amo ni siya ang doktrina na sa diin dapat naton sundon kag ikabuhi, guide sa aton pagkabuhi samtang ari pa kita sining duta, samtang wala pa kita ginkuha sang Ginoo pinagi sa rapture. Kag ina among gintawag sa dispensation of grace. Kag ina mauturan separar kaysa instruction sang Dios sa Israel. So from Genesis chapter 12 makita naton dira ang instructions sang Dios, no? Pagpili niya kay Abraham, pain niya kay Abraham kag sang iya mga kaliwat nga ginhimo niya ini mga chosen people, no? Holy unto God. Kag ini nga mga lahi sang tawo kintagaan sang Ginoo sang law, wala tada labot sa paghatag sang law sa ila kag ina, no? Halin dira sa Genesis chapter 12 hasta makita naton sa Acts chapter 9 amo na ang instruction sa Dios para sa Israel. And we are outside from the covenant, we are strangers and aliens from the covenant and promise, physical promises of God unto Israel. No? Ephesians chapter 2 verse 11 and 12. Please read na sa inyong Bible. Mga turan, it is important for us to rightly divide the word of God, the word of truth, the word of God. Kay kung hindi kita makabalo mag rightly divide, pati ang instruction sang Dios para sa future, no, sa ages to come, aton man gihapon halakwaon kay itudlo diri sa aton sa body ni Christ sa sininga time. So amo na nga there is so much confusion among the body of Christ, no, sa Christendom sa sininga mga adlaw, because of teachers getting their lessons from Israel, from the instructions of God to Israel, from the instructions of God to Israel in the future, and misling naton i-mix naton
sa instruction sang Dios sa aton panahon subong para sa mga Hudiyo subong nga panahon kag sa mga Hintil, no? We are Gentile, we are not Jews. So sa subong nga gabi, aton pagatungon-an ang masiling naton isa ka dako nga isyu nga halos ang mga churches of today nagapati nga may isa lang ka klase sang salvation, no? Nga halin kuno sa Genesis hasta sa Book of Revelation, matapos na lang ang Book of Revelation, isa lang ka klase ang salvation. Nga pamaagi sang Dios sa pagluwas sa mga tao halin sa Genesis, no? Halin sa hasta sa matapos sa Book of Revelation, nga isa lang kuno ka pamaagi ang ginahimo sang Dios sa pagluwas sang tao. So aton inatun-an subong kung matuod balay na nga may isa lang ka pamaagi ang pagluwas sang tao o pagluwas sang Dios sa tao, no? So but before that, akong kamo pamabayon to please, no? Hold your Bible. Hold your Bible, and it should be King James version 1611, because sana ato na nasiling na nga ang other version mauturan madamo ina sa mga ginakuha labaw na gid ang deity ni Jesus Christ. Like for example mauturan sa NIV ginkuha dira ang pagka-Diyos ni Kristo, no? May mga verses dira nga Jesus Christ bilang Diyos, apang giniilisan nila nga si Jesus Christ hindi Diyos. Kag maabot kita sa pagtuon sa sina nga mga pagtulunan, no? Nga kita gamit gid sang King James, kay we do believe that it is the preserved word of God, no? From the original manuscript. So aranan niyo mga Bible. So before sina mauturan, before kita mag dive into our topic for this evening, mga muyuan na kita, magaduko kita sa aton mga ulo. Amay nga balaan Ginoo, nagpasalamat gid kami sa dako sa imo sa sining panahon, sining takna sa imo Ginoo Lord, pagproteksyon sa amon. In spite Ginoo sa nagkatabo sa kalibutan, patari kami safe and sound, healthy, kag Lord, dako gid namon nga pasalamatan sa imo. Kag bilang o God Lord, pagpasalamat, nagapadayon kami subong gabi sa buluhaton nga imo ginhatag sa amon, sa pagtuon sa imo Biblia, rightly dividing, upod sa mga katauhan that are online, watching this evening. Salamat sa ila Ginoo Dios, paghatag sa ila precious time sa pag-upod sini nga Bible study. Ang akong prayer, Ginoo Lord, nga kuntani makalabot kami sa kamatuoran. Makatuon kami Ginoo Lord sa mga kamatuoran halin sa imo Biblia nga ma-apply namon sa amon mga kabuhi. Salamat man kami Ginoo Lord sa imo sa pag-provide mo sa amon mga kinahanglanon, mga material nga butang. And we are praying, O God Lord, na sa sining gabi imubuksan na amon mga kasing-kasing, amon panguna-una nga masanagan kay Ginoo Lord, mabakabaton kami sa mga pagtudlo, ayhan kung kisa ma-offend kami tungod ang amon ayhan nga pagpati sang una, amon ginakabig nga ginaatake. Apang Lord, this Bible study hindi ginahimo para mag-atake sa amon pagtuo ayahan sang una ng namon nga mga pagtuo. But O God Lord, kundi nga mabuksan amon mga huna-huna kag kasing-kasing, kag ma-challenge kami sa pagtuon deeper sa imo mga pulong Ginoo. Kay sa matuod gid lang sa malugay nga panahon, nagsalig kami sa mga katawhan, leaders ng church nga nagatudlo sa amon. Apang O God, kabalo kami, kaya na sila nagsaligman sa mga nagtudlo sa ila.
kag Ginoo. Madamo sa mga nagatudlo subong nga hindi suno sa ibupulong kundi suno sa ila mga panghuna-huna. Madamo subong sa mga nagatudlo sa ibupulong nga nagpungko sa tiilan sang ila mga professor, mga theologians, sa Bible schools, apang wala sila nagpungko sa tiilan ni Apostol Paul. Pinaagi sa pagtuon sang libro nga ginsulat sang amon apostol, nga amo ang apostol sa para sa mga hintil, nga amo si Apostol Paul. Kag amo ang pagtuon sang book sang Romans at Philemon. Ay dira amon makita ang tudlo para sa amon nga mga hintil, para sa amon sa sining dispensation of grace, para sa amon body ni Christ, para sa amon nga new creature sa sini nga panahon until the rapture. Nga nag-start ina sa Acts chapter 9. Sang si Paul imo ginluwas kag gintugyanan sa sining mystery nga sang una wala masugid sa mga anak sang katawhan kundi imo lamang ginsugid kay Paul. Kag ini ginsugid kag ginsulat man ni Paul sa 13 ka mga libro from Romans to Philemon. Nga sa diin ina nga mga libro amon mangin doktrina, amon mangin guide imo mga kanakan members sang body ni Christ sang church in this dispensation of grace. We pray in Jesus name. Amen. Autoran, so ato na hibaluan nga halin dira sa Genesis chapter 3 sa ang tao na fall sa pagpakasala, no? Si Adan kag si Eva nahulog sa sala, nga makita naton nga handom kag plano gid sang Dios nga tubuson ang mga katawhan, kag hindi lamang ang mga katawhan kundi all of His creation. Because of the fall of Adam and Eve, mga turan, hindi lamang sila ang human race amo ang nahulog, kundi pati na ang tanan nga ginhimo sang Dios na higkuan, nagdagtaan sang sala nga nahimo sang tao, nga sa diin among gintugyanan tani nga magdumala sang kingdom sang Dios sa sining kalibutan. And it is called the kingdom of heaven. No? So, mga kauturan, mabasa naton sa Colossians chapter 1 verse 20, kasiling niya diri, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, no? Sili niya, by Him to reconcile all things unto Himself. God, mauturan, gusto niya nga ma-reconcile, mahibalik sa iya ang tanan nga butang nga ginhimo niya. Hindi lamang ang humanity, hindi lamang ang human race, but tanan nga gin-create sang Dios, mga turan, nga nahikuan sang sala, sang pagkahulog, sang aton ginikanan, ni Adan kag ni Eva, mga turan. Kasi diri, whether they be things in earth or things in heaven. Mga turan, to tell you frankly the truth, that the heavens, mga turan, was affected by sin, by the rebellion of Satan. Napiktuhan, bisan pa sang pagpakasala sang tao, mga uturan. That is why siniya dire, not only the things in earth ang dapat ma-reconcile sa iya, kundi pati na all things in heaven. Bakit? Nga kinahanglan ma-reconcile? Because the same, ang butang sa kalibutan, nahikuan man, because sang fall ni Adan kag ni Eva, mauturan, kag subong sang rebellion man sang devil. Okay? So, makita nato nga, from Genesis, mauturan, ang plano sang Dios nga luwason niya mga katawhan, ara gid ka makita naton nga hindi lamang isa ka pamaagi
ang ginhimo sang Dios para luwason niya ang mga katawhan. No? Mauturan, sana sining ko na, this study may oppose your belief, but I'm praying or I'm asking you to please listen till the end of this presentation of this Bible study, mauturan, then it's up for you to decide. No? Because, mauturan, it is not my job as a preacher, as a teacher, to compel you to believe sa atong ginatun-an subong. Mauturan, it is only the Holy Spirit, mauturan, nga maka-influence sa imo to believe the truth. Okay? So, meaning, the answer, kung may isa lang bala ka pamaagi ang Diyos sa pagluwas sang human race from Genesis up to Revelation, so the answer is no. Damo sang pamaagi ang Diyos nga ginhimo para ya luwason ang tao. So, ang atong title sa atong Bible study subong gabi is this, mauturan. Different times, different salvation. What's silingon? May ara, mauturan, tandaan tigin niya. Ang atong time subong is different from time sang Genesis, sang time ni Adan, sang time ni Moses, sang time ni Abraham, sang time ni David, sang time ni John the Baptist ni Jesus Christ. Lain ang atong panahon subong. No? Kag makita naton, kung basahon naton ang Bible nga makita naton dira ang salvation through the ages. Kag ina lain-lain nga kaluwasan para sa tao ang ginhimo sang Dios para sa mga katawan. So, let us start, mga katuran, in Genesis chapter 4 verse 3. Okay? So, before that, akong pakita sa inyo, mga katuran, pasensya kid, no? Ang isa ka chart, no? Kag makita naton nga halin kay Adan, pakadto diri kay Moses, no? Ang ginhimo nga kaluwasan sang Dios is ang tao dapat magtuo or faith plus works by the offering of sacrifices. Amoy niya pamaagi sang Dios nga maluwas ang tao halin kay Adan pakadto kay Moses sang wala pang law, mauturan. Kinahanglan magtuo sila nga may ara sang Dios, kag ang ila pagtuo should be backed up by offering sacrifices. Okay? So, aton subong yatag karon ng mga verses na makaturan, no? So, halin naman kay Moses, makaturan, pakadto sa Matthew, sa book of Matthew, makita naton dira nga ang mga tao gusto luwason sang Dios, kag ang pamaagi sang kaluwasan amo ang magtuo sila sa Dios, kag dugangan sang ilabuhat by keeping the law. So, ang salvation sini nga time from Moses up to the book of Matthew is by faith plus works by keeping the law. Okay? So, from Matthew naman, pag-abot na diri sa Matthew, makita naton up to Acts chapter 9, makita naton magturan nga ang kaluwasan kag pamaagi sang Dios para maluwas dira ang mga katawan is by faith plus works by water baptism of repentance. Amoy nang kaluwasan dira. Kinahanglan magtuo ka, no? To whom siya magtuo? Kay sino siya magtuo? Plus works. Ano ang iyang works ngayon? Kinahanglan mapabaptize siya, kaya mo nang pamaagi sang kaluwasan, halin dira sa Mateo pag-abot ni John the Baptist, hasta diri sa Acts chapter 9, mga katuran.
So there are verses mga turan nga nagasupport sila kag aton pagatunan subong mga turan. So halin naman sa Acts 9, after the saving or after God saved Saul mga turan through His grace, no? Salvation from Acts 9 until the rapture mga turan, the rapture of the church is by grace through faith. It is a free gift. Amo na pamaagi sa Diyos para maluwas diri. So mga turan, it is different. Ang atong kaluwasan subong is different kaysa kaluwasan dalin diri kay Adam. Diri ya kinahanglan magtuo sila, pagkatapos maghimo sila sa butang, pinaagi mag-back up sa ila pagtuo sa paghalad sa mga sacrifices. Di ba? So diri naman niya kay Moses kinahanglan magtuo sila kag dugangan nila sang buhat sa pagsunod, pag-fulfill sang law. Amo nang pamagi para maluwas sila. Apang kung hindi nila matuman ang law, hindi nila ma-fulfill ang law, may mga sin offering, trespass offering, nga agod nga mapasaylo sila gyapon pinaagi sa ila pagtuo kag pagbuhat, pagsunod sa law. So sa Acts naman mga turan, sa Matthew up to Acts chapter 9, sa panahon ni John the Baptist, panahon ni Jesus Christ, panahon sa mga apostoles, paano sila maluwas? Hindi bala sila ni Jesus Christ? Dili nga dira, it is by faith plus works by water baptism and of repentance. Sa aton niya panahon subong, sa church age mga turan, it is by grace, through faith, it is a free gift. Sa panahon naman sa tribulation period, after the rapture, until sa pagpanaog ni Christ sa Armageddon mga turan, faith plus works by keeping the law and enduring to the end. That is their salvation. It is very different sa aton na salvation today. Different na kaysa salvation diri sa panahon ni Adam. Then mga turan, from Armageddon, pasulod sa millennium, 1,000 years reign of Christ mga turan, there is no more faith. It is only by works, mga turan. It is by works, through works, by obedience. Pinagi sa pagtuman. Amo na yung kaluwasan dira sa mga tao sa millennium reign ni Jesus Christ. So mga turan, the question, kung isa lang ang atong kaluwasan, pamaagi sang Diyos sa din sa una, the answer is not. Okay? So, paano nato nasilin ang kaluwasan sa time sa Genesis, ang time ni Adam up to Moses, is by faith plus works by the offering of sacrifices. In Genesis chapter 4, excuse me, we have to rightly divide bauturan sang times. Okay? So, in Genesis chapter 4 verse 3, we read bauturan. Please open your Bible. Hiling nga dire. This was Abel bauturan. Hiling nga. Genesis chapter 4 verse 3, hiling nga. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, of the fat thereof, and the Lord has respect unto Abel. So mga turan, the Lord has respect unto Abel. Kung siguro ginibaton niya ang offering ni Abel mga turan, no? And it speaks of Abel's salvation. No? So, his faith to God, mga turan, Cain and
Abel's belief in God, mga kauturan, was back up. Both of them, mga kauturan, no? Both of them believe in God. Actually, they are sons of Adam, and definitely Adam told them about God. That's why I do believe that both of them believe God. But mga kauturan, so as believers, during the time of God, mga kauturan, having faith in God, they have to offer sacrifices for them to be saved. Their faith should be backed up by works. So their faith during the time is not enough without offering, without sacrificing, mga kauturan. So, because that was God's way, mga kauturan, of saving people during the time. They should believe in God. They should have faith in God. Then after that, mga kauturan, they should back up their belief by offering sacrifices. Meaning their belief without their works of sacrifices cannot save them, mga kauturan. See, mga kauturan, sinabi in verse 4, and Abel, he also brought forth the firstling of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect. Mga kauturan, the Lord, meaning ginbaton, and therefore, si Abel, during the time, mga kauturan, luwas siya. But mga kauturan, tandaan tagid ni, nga every year, they should do that. Oftentimes, every time nga makasala sila during the time, based on their conscience, base sa ila konsensya, nga nabaluan nila nga nakasala sila, they have to offer a sacrifice for, mga kauturan, so that their sins will be forgiven. But makita natin, mga kauturan, nga ang kay Cain iya nga offering or sacrifice, why ginbaton sang Diyos? Gin-reject sang Diyos, meaning, hindi siya maluwas. Kung napatay sa sina, na panahon, hindi siya maluwas because gin-reject sang Diyos ang iya sacrifice, mga kauturan. Why? Nga gin-reject sang Diyos, mga kauturan. Siniya diri, but unto Cain, verse 5, and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Then, mga kauturan, verse 6, mga kauturan, up to 7, makita natin ang rason nga ngaway ginbaton sang Diyos ang iya nga offering or sacrifice. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shall thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and shalt thou rule, and thou shalt rule over him. Mga kauturan, first of all, during the time, mga kauturan, that Cain offered a sacrifice, may ara siya kaugot. Ang iyang motive ya hindi maayo. Diba? May ginahuktan ni siya nga kaugot kay Abel nga yautod. His motive actually, mga kauturan, was not well. That is why God did not accept his offering or sacrifice, mga kauturan. Some people, teachers may say, hindi ginbaton sang Diyos kay wala dugo. Mga kauturan, that is not the reason why God did not accept Abel's Cain's sacrifice of offering. So, hindi man lang gali ma-accept ang offering nga way sang dugo. So nga mga pastor subong, gabaton sang kapayas, gabaton sang mga prutas, nga offering ginatag sa iya. So if it is not acceptable as an offering, no? Nga ginabaton, kay gina-offer na, offering ko na sa Diyos ang ginadala sa simbahan. Nga ginabaton.
kamote, saging, nga ginabaton. Dapat ipapadala na puli, kaya hindi gili ginabaton. San Diyos. Nga ginabaton. The truth is that the time that you are offering to the Lord, you have to check your motive. If there is something wrong, there is sin that you are hiding inside. That's the reason why sacrifice of Abel, of Cain, why God did not accept the sacrifice offering of Cain, mauturan. So makita natin mauturan, ang kaimportante sa panahon ni Adan hasta sa panahon ni Moses, makita natin through sa sina nga ages or sina nga time, mauturan, nga ang tao maluwas by faith plus works by the offering of sacrifices. Amo nang kaluwasan sa ito time. Hindi lang pwede nag-faith ka lang sa Ginoo, nagtuo ka lang tapos without sacrifice. Hindi ka maluwas sa ito time. Mauturan, tara ba? Ha? In Genesis chapter 22, mauturan, verse 1 to 14, makita natin dira that Abraham offered Isaac, mauturan, as a sacrifice. Mauturan, si Abraham ayhan, mauturan, magahimo sang sina nga butang nga i-offer niya ang anak kung wala hindi ina concern sang iya salvation. Ha? Because Abraham knew very well that his belief in God, his faith in God, should always be backed up or supported by his works. That is why he did so, mauturan. Yagin offer si Abraham when he was told by God, when he was commanded by God. Because that is to prove his faith. Because during the time salvation is by faith and it should be plus works, mga katuran, works of sacrifices. Why, mga katuran, nga si Abraham cannot keep the law? Why Cain, why Abel, mga katuran, their faith, mga katuran, should not be added by keeping the law. Naman. Because the law was not yet given during the time. That is why their salvation is different. Sometime naman ni Moses until Mateo. Kay during the time, why pa ma-dispense ang law? Kuha naton. That is why ikaw kung nagatuo kaya ang kaluwasan halin sa kay Abraham, pareho lang halin kay Adan, hasta sa subong pagkatapos ang Book of Revelation, you are wrong. Why? Ini mga tao naman nga naluwa sa panahon ni Moses, hindi ni sila naluwas tungod kay nag-offer sila sacrifices. Tungod na butang sila sa ila faith sa Diyos, tapos nag-offer sila sacrifices. No. The truth is that naluwas naman sila because they put their faith in God, then it was added by their works by keeping the law. So, different times, different salvation. So, malabot kita sila karon sa aton naman time. Malabot kita nga lain naman na yung aton salvation. That is why, mga turan, before you say that salvation is just the same by faith from the very beginning, please study first your Bible. Do not just listen to your teacher, to your pastor. Study your Bible. Because most of the pastors today, mga graduated from the Bible school and adopted what is the teaching the
they were taught from the Bible school. That is why those who graduated from the Bible School of Pentecostal, anong natabo sila? Pastor na Pentecostal. May ara sila doktrina. Ang nag-graduate sa Baptist, pastor sa Baptist nga si Baal Subong. May ara man sila ilang doktrina. But makuturan, nag-graduate naman sa Iglesia ni Cristo, pastor sa Iglesia ni Cristo. Because dito sila nag-graduate, but may kuturan, balon taka, I did not graduate from any Bible school. But makuturan, I sit at the feet of my Apostle Paul. And there I learned, makuturan, sang doctrine na para sa aton subong na time dispensation of grace. And makuturan, Apostle Paul, through his teaching, makuturan, from Romans to Philemon, he taught me how to rightly divide the word of God. So, we have to rightly divide the times, makuturan. Kasi kada time nga makita naton, ang Diyos may ara pamaagi kung paano niya luwason ang tao, makuturan. Okay? So, so ining natabo sa kay Abraham, there is a Genesis chapter 22 verse 1 to 4. It was described by James makuturan sa James chapter 2 verse 21, no? It was described by James as faith plus works. Okay? Read your Bible. James chapter 2 verse 21. So siling diri ni James, was not Abraham our father justified by works? According to James makuturan, the half-brother of Jesus Christ, a teacher of the Jew, makuturan, siling niya, si Abraham, nga aton amay, na-justify by works. When he had offered Isaac, his son, upon the altar. So, the offering of Isaac by Abraham in Genesis, makuturan, no? In Genesis chapter 22, was described by James as justification by works. Apa makuturan kita, sigilan tayo tindog. No, Abraham was justified by faith. Not only Abraham justified by faith, makuturan, he was also justified by his works. Faith plus works. And that is by offering, mga kauturan, sacrifices. Sino gin-offer niya as sacrifice? Para ma-justify siya ang iya faith? Isaac, his son, his only son, Isaac, mga kauturan. Do you think, mga kauturan, na kung why siya nagbuhat, why siya naghimo, why siya nagtrabaho, by walking miles, mauturan, going to the Mount of Moriah, bringing with him, mauturan, some stuff needed for the sacrifice, mauturan, kutsilyo, ano pa yan dito dala-dala ni Abraham. That was too much work, mauturan, to do, to back up his faith. Because during the time, that was the requirements of God for your soul to be saved, mauturan. You have to put your faith to Him, and that faith should be backed up by doing something. And that is by offering a sacrifice unto God. Okay? That is not faith alone. According to James. O sila niya, verse 21, verse 22.
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Mauturan, during the time, not in our time, mauturan. Our time is very different than salvation. But during the time, the work that a person, mauturan, is doing, contributed a lot to his faith in order for him to be saved. Mauturan, we cannot deny these words, mauturan. God is not lying. God is telling us the truth. Okay? Lantaw ta, mauturan, isa pagid katawo nga nagkabuhi, mauturan, during the time, or even mas una pa, mauturan, no? Let us open our Bible, mauturan, to Job chapter 1, verse 4. Job chapter 1, verse 4. So, Job chapter 1, verse 4. Why Job, mauturan, would offer a sacrifice unto God if it is for nothing? Sino nga diri, mauturan? Job chapter 1, verse 4. And his sons went and feasted their houses. And his sons went and feasted in their houses. Excuse me. Everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. These are the sons of Job. No? They sent a messenger to their sisters and invited them to join their feasting, mga turan. No? Anong ginahimo nila? Samtang nagapista sila, nakinaon sila, kang nagaininom. And in verse 5, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Mga si Job, nakabalo, mga kuturan, kung ano ka-importante ang pag-offer sang sacrifices, sang burnt offerings unto God. Kabalo si Job nga mag-offer, ang pag-offer sang burnt offering unto God is salvation during their time. God will forgive their sins kung ila inahimuon mauturan. No? So, samtang nagpista ang mga kabataan ni Job, gin-invite nila ang ilang mga utod nga babayi, kag nagkinaon sila, kag nag-ininom, mauturan. Kag sang matapos na sila sa ilang pag-ininom, pagkinaon, pagpista, na si Job, nagpadala, kag nag-sanctified sa ila. Paano sila gin-sanctified ni Job, mga kauturan? Nagbangon siya temprano, early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. So, ang ginihimo ni Job, pila kung anom sila kabilog, nag-offer si Job sang burnt offering, nag-sacrifice si Job sang burnt offering, kay sila ni Job, basi kung nakasala sila, kaginbuyayaw na nila ang Diyos sa ilang pagkasala, sa ilang pagpista, gahapon, no? Less, siniya ko nahimo na nila, mahalad ako burnt offering para mapasaylo sila. What
What is the purpose then of burnt offering? So that for the forgiveness of sin. Meaning, Job have faith in God, but kabalo si Job nga his faith in God during the time is not enough for them to be saved. No? Job knew very well that their faith or his faith to God should be backed up by his work, by offering sacrifices unto God. That was their salvation during the time, from Adam up to Moses. So, mamangkot ko sa imo, pareho bala ina sa imo salvation subong? Kung naluwas ka subong, pareho bala ina sa luwas? Pareho bala ina sa imo salvation? Nag-offer ka bala sacrifices para lang ikaw maluwas? No. It is a very different type of salvation ang aton subong. Just believe, adding nothing. Subtracting nothing. You are saved. Di ba? Oh. So mga turan, that was ang time ni Adam pakadto kay Moses, mga turan. So sa panahon naman ni Moses, sang ginhatag na ang law, mga turan, kay Moses, salvation during the time, sina nga time, mga turan, pagsilingan kita time from Moses until Matthew, the book of Matthew, mga turan, ang salvation naman sina nga time is faith plus works. Paano ang ilabuhaton? They should keep the law. No? Okay? So, mga turan, in Exodus chapter 20, few months pa lang sila mga turan, dito sa wilderness, sa Mount Sinai, mga turan, God, mga turan, no, ginform niya ang nation Israel. There in Sinai, mga turan, God first called the Jewish people as nation. Dira sila gitawag as a nation. Dira sila na born as a nation. Silang dira, mga turan, Israel is my firstborn. I have begotten thee. He is my firstborn. He is my son. Jacob is my son. So mga turan, amo nagtawag nga firstborn. Dira sila na firstborn as a nation. Amo lang ginambal naman kay Nicodemus nga dapat maborn sila liwat. Dito sa John chapter 3. Hindi na yan sila nga individual nga maborn na. Hindi sala na pag-explain sa aton. Ang born again dito sa John, Israel as the firstborn of God, being the son of God. Jacob is the son of God. As a nation, nadula sila, na-conquer sila sa Roman Empire during the time, and there is a need for them to be born again as a nation so that their king, Jesus Christ, their Messiah, can reign over them as their king. Amo nang born again dira. Sala na explanation sa ato nga. Ma-born again kita para maluwas kita. No, mga turan. Bisan, you as a Gentile, mga turan, hindi kaya ma-born again. Ha? Hindi kaya ma-born again. It is only for the nation Israel ang born again dira, mga turan. Okay? So, Moses up to Matthew, sina nga time, ang kaluwasan is by faith. Okay, ang faith aragyapon. But, it is also plus works by keeping the law. Because the law, mauturan, ginhatag na sa kay Moses, gindispense ang Diyos kay Moses. Kag si Moses among nagdispense ang law sa mga katauhan sa Hudiyo. Halin dito sa Mount Sinai. Nagintagaan sila sang law because God is forming them as a nation. That law, mauturan, is moral law and civil law, mauturan.
nga sa diin mga uturan ila pagasundon, no? Kag ina nga lo mga uturan, maluwas man ang ila kalag kung ila ma-comply. Okay? Kinahanglan they should put their faith to God and they should keep the law mga uturan of Moses so that para sila maluwas. Okay? So, apang mga uturan, in the book of Exodus, chapter 20, makita natin dira ang paghatag sang Diyos, sang law, nga ila pagatumanon. Apang makita naton, since the law, mga uturan, no, will, masilin naton, no one can be perfected the law, and therefore, why sa may maluwas sa ila? Gani, mga kuturan, ang Diyos kabalo sina. Kagano ginimo sang Diyos? In Leviticus, mga kuturan, nabasa naton, may mga sin offering, may mga meat offering, may mga trespass offering. Mga kuturan, kung hindi gani nila ma-fulfill ang law, hindi nila matuman sa isa ka individual ang law, mga kuturan, so kinanglan maghatag siya sang trespass offering, sin offering, sapat mga uturan, pagapatyon, dito mga uturan, kag mabasa natin dira mga uturan, ang mga pamaagi kung paano inapatyon ng sapat, sino magkakaon sina ng mga sapat, anhon ang mga kidney, sang sina ng sapat, nga ilagin hatag, ang individual maghatag sang sapat, iti hindi niya pa perfect ang law, so maghatag siya. So, faith plus keeping the law. If you fail to keep the law, mga uturan, you should give and masiling naton peace offering, sin offering, mga uturan. That is too much work. That is why it is not by faith alone. Apang ang mga tao subong, sa Kristendom subong mga uturan, natudluan kita sang una, nga hindi alin sa una by faith alone. No, mga uturan. Hindi nga mga tao, sa time ni Moses, hindi sila maluwas kung faith alone lang. They should keep the law. And if they fail to keep the law, mga uturan, there is another option for them to be saved. They should give an offering, mga uturan. Anong offering? Sin offering. Offering para sa ila sala, para maluwas ang ila kalag, mga uturan. And tandaan ta gini maturan, ini nga kaluwasan is only good for 1 year. Next year, kung hindi nila gyapon makumply ang law, katuo sila sa Dios, pero hindi nila makumply ang law, hindi nila ma-perfect ang law, next year hatag naman sila liwat sin offering or ano dira nga mga offering para lang gid mapasaylo ang ila sala. Kag kung mapatay sila nga tuig, luwas ang ila kalang. So, di ba mga turan, mangkuton ta kasubok. Ang imo bala kaluwasan, ginaupdan mo sa pagkeep sang law subong nga panahon. Why, di ba? So meaning, ang imo kaluwasan, lain nga pamaagi kaysa panahon ni Moses hasta sa Mateo. Lain nga pamaagi, di ba? Kaya why ka man niya nagtuo sa Diyos tapos nagpatay sapat? Tao nag-keep sang law? Kaya in the first place, why ka man gitagaan law? Hindi man ginhatag sa imo ang law? You are outside from the covenant of God to Jewish people because you are a Gentile. Di ba? So, lain niya imo kaluwasan. That is why hindi ka magsiling nga ang kaluwasan halin sa Genesis hasta sa matapos ang Revelation, pareho lang. Hindi. Ha? Kung gusto mo, subong nga panahon, gusto mo maluwas, pareho nga pamagi sa kaluwasan ni Abraham, paragi sa kaluwasan sa mga tao sa panahon ni Moses, kadto masiling ka back to the future, sakay ka sa spaceship, back to the future, but it cannot be, mga uturan, because we have our own dispensation, we are living in this age, mga uturan, called in the Bible
church age. Tila taya sini nga panahon subong. And our salvation, mga turan, is different from the salvation during the time of Moses until Matthew, and different from the time of Adam until Moses. Kuha natin, mga turan. So, meaning, different times, God devised different salvation. Okay? So, next. So, halin naman sa Matthew, hasta sa Acts 9 is different time. Different salvation naman ang dira makita nato. So, masiling ka, ano naman galing salvation dira? Hindi na faith. Yes. Faith. Autoran, faith. From Matthew to Acts, faith gihapon, but by works. Faith plus works by water baptism of repentance. Amo naman na di maluwas ang mga tao. Sang time ni John the Baptist, sang time ni Jesus Christ, sang time sa mga apostoles, hasta sa Acts chapter 9, ang tao nga nagpuyo sila nga time, katuran, may ara man sila different salvation. May lain man sila nga pabagi sang salvation ginhatag sang Dios sa ila. Okay. So, what was that, mga turan? Kag ina nga salvation, hindi taman na ma-apply sa atong panahon subong. That is why sige ta basa sa Matthew, Luke, Mark. Yes, basahon ta na. It is for our learning, but it is not to us. No? It is not to us. Body of Christ. Sa sining dispensation of grace, sa sining age, or sa sining church age, mga turan. So ano yung ato na, ano yung ila kaluwasan sina nga time? Tandaan ta gini, wala ka santo nga time haari kaya sa dispensation of grace. That is why hindi niya imo nga time, hindi ni mo kaluwasan. Halin sa Matthew hasta sa Acts 9. Okay? Hindi ina pa dispensation sang grace. Time pass pa ina, or time sa nagligad na, mga time pass. So ano ila dira kaluwasan? Okay? So there was a man asked Jesus Christ how he could inherit eternal life. Sino yung nakatao, mga turan? Let us read Matthew chapter 19 verse 16. Matthew chapter 19 verse 16. Sila nga dire. And behold, one came and said unto him, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? There was a young man asked Jesus what he should do in order for him to have eternal life. Listen to this, mga turan. Jesus Christ answered in verse 17. And he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Sila ni Kristo, kung gusto mo na makaangkon sa eternal life, keep the commandments. Mga turan, kung ikaw masubong mamangkot, paano ako maka-inherit eternal life? Sabton kabi subong, keep the commandments. Namian ka? Namian ka? Kung gusto mo iparihas ang imo kaluwasan sa sininga time, namian ka? Hindi kaya nabudlayan? Kung ipakip sa imong commandments? Ikaw gani, sa lawayon ka yan, basi wala ka gani nag-obey sa father mo.
ang isa sa mga commandments is obey your parents, obey your mother and father. Do not lie. Di ba? So meaning, hindi ka maluwas. Kung amuning gusto mo nga kaluwasan, gusto mo dito ka sa time nila maluwas. Okay? So sila dire, but if thou wilt enter into life, keep the commandments. Verse 18. He said unto him, which Jesus said, thou shalt do no murder. Hindi ka mag-murder. Kung gusto mo maluwas, hindi ka mag-commit murder. Di masiling ka. Preacher, wala man kung nakapatay. Apang pamatii, siling ni Jesus Christ sa siningang mga libro, mag-isip ka pa lang sang kalain sa imuutod, you commit already murder. So hindi ka maluwas kung dili mo gusto. So, sinidire, thou shalt not steal. Why kagit ka pangawa? Okay? Basi sinsil yung tatay mo, inakuot mo sa bulsaya. Okay? Thou shalt not bear false witness. Why kagit naka false witness? Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Did you love your neighbor as thyself? Autoran, hipokrito ka klaseng tao kung masiling ka, yes, I love my neighbor as myself. No, mga autoran. Hindi, why may nakatuman sini? Ang nakatuman lang sini mga autoran, ang mga sumulunod ni Kristo, ang 12 ka apostoles, kagang little flock. Sining pa ni Kristo, baligya tanan mo pagkabutang. Why pa may nakasunod sini? Kundi ang 12 ka apostoles, baligya to nila pagkabutang. Sa Book of Acts, kag ang mga little flock, mga sumulunod sa tunga time. Yung baligya nila to, si Barnabas kani, baligya man niya. Yun hatag sa simbahan. Yun party-party ha. Paghatag sa to sa simbahan mga turan, sa church, sa little flock, hindi na yung church nga sa aton subong kay kita ya church, the body of Christ. Ato ya church, the little flock. Puro lang tayo Hudiyo kag proselyte Jew. Paghatag nila sa tumaturan sang ginbaligya nila mga pagkabutang, ginparty to ya sa tanan. Subong ya mga turan maghatag ka simbahan, suluhon sang pastor. Mga turan, hindi na ya mo. Sala na ya practice subong. Kung gusto ta sundon to, dapat partihon sa tanan ng members. Whatever ang income sa church. Apang subong niya, suluhon lang sa pastor. Damo na manakig sa akong sinin. Okay? So, sinedere, honor the father. Verse 20. The young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Bo, grabe nga panikal ya. Tanan niya ko na imo yan na. Halimpas ang gamay siya, hasta nagdako siya. Then mga turan, Jesus mga turan. So, kung commandments lang, natuman niya, pero nga hindi pa maluwas. Mga turan, because as sa sininga panahon, faith plus works, not by keeping the law, sininga time, not by keeping the law, but faith plus works by water baptism of repentance, amo niyang kaluwasan sininga time. Okay? So, apang sa panahon niya ni Moses, up to Matthew, faith plus works by keeping the law, plus kung ma-fail nila ang law, makahatag sila sang sin offering, trespass offering, peace offering, and kung ano-ano pa dira nga mga offerings. Amo nang ila ginabuhat, ila mo gina-work nila para lang sila malupas. Abang sa sininga time pagkarin ni Jesus, ti siling sang namangkot sa iya, yan nahimo ko na tanan. Apang siling ni Jesus, hindi pa. Kung perfect kagit siling niya. Verse 21, and Jesus said unto him, if thou wilt perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Meaning, mga uturan,
at this moment of time, sa sining from Matthew to Acts chapter 9, mga uturan, sa sining time, you cannot be saved by having faith and following or keeping the law. Ngaman, mga uturan, what is salvation sa sining time? Mga uturan, John chapter 8 verse 24, mga uturan. Amuni ang ila kaluwasan subo. John chapter 8 verse 24. Siling ni Jesus Christ, John chapter 8 verse 24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. Man, makuturan, it is a fearful thing for a person to die in his sins. In his sins. No? Makaladlok na nga butang ang tao mapatay nga ara pa siya sa sala. Way madula ang iya sala, way ma-forgive ang iya sala. Kag paano ina mga turan matabo nga ang tao mapatay nga iya sala hindi na ma-forgive. Siniya, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Anong buot silingon ni Kristo? Pag siling niya kay kung hindi ka gani magpati, nga ako amo na isya, mapatay kagid sa imo mga sala. Meaning mga kuturan, kung magpati ka, magpati ang mga tao sa tunga time, ang mga Hudiyo sa tunga time mo ilabot Gentile. Kay during the ministry of Jesus Christ, 3 years ministry, siling niya, I was sent but to the lost sheep of Israel. Ginpadala lang siya para sa mga nadula nga karniros. Para lang siya sa mga Hudiyo during the time. His ministry, Gentile, way labot. So, meaning mga turan, ang tao nga hindi magtuo sa iya, nga siya na ina, mapatay sa iya sala. And therefore, bisan magsunod pa siya sa law, bisan ibaligya iya patanan iya pagkabutang kigihata sa pobre, kung hindi siya magtuo nga si Kristo, siya na, amo na ina, mapatay gid siya sa gihapon siya sala. Pero mga kuturan, ining mga tao sa panahon sa time ni Moses up to Matthew, mga kuturan, hindi sila makatuo nga siya na ina. Ngaman, kay lain adto nga time, why pa si Kristo sadto? Why pa siya matawo? So, salvation dito is different. Hindi kinahanglan magtuo nga si Kristo siya na ina. Kuha naton? Amo niyang kaluwasan sini nga time nga ang tawo nga Hudiyo during the time, kinahanglan magtuo nga si Kristo, ang iya faith, kinahanglan magtuo siya nga si Kristo amo na ina. Ano siya? Nga siya na ang hari, nga siya ang king sang kingdom, nga siya ang Misaya, nag-abot na Misaya nila nga mga Hudiyo. Nag-abot na nga ang hari nga magahatag sang kingdom nga ginpromise sa ila, ginpromise kay King David nga eternal kingdom sa sininga kalibutan, ara na. Amo to dapat nila himuon nga kilalaho na nila si Kristo, nga masiling sila, ay ari na ang amon hari nga Misaya, nga mga pungko sa trono ni David, nga eternal ang ginatian. Ari na siya. Amo tong ilay moon. That is why ginhambalan sila, repent, meaning change your mind. Tuo na kamo, nga ari na ang aton Misaya, ang hari sang atong kingdom, nga ginapromise kay King David, ihatag yan na sa aton ang kingdom. Amo na magturan. Kag sa pagtuo na nila, kinanglan, ibaptize sila, mauturan, pag-change na sa ila mind, nagtuo na sila nga amoy na, ang ila hari, ang ila Misaya, nga maghatag sa ila kingdom, ibaptize sila dayon sa tubig para sila makaangkon kaluwasan. So, salvation, their salvation during the time in Matthew until Acts chapter 9 is to believe and to be water baptized, mauturan,
for the remission of sins. Amo na ila kaluwasan. And that is different sa atong kaluwasan subong. Sa sining panahon nga, sa sining naman nga time, sa sining church age mga utoran. So, what is our Mark chapter 16, verse 15. Kita mo di mga utoran, natablaw. Mark chapter 16, verse 15 to 16. Ano nga balya dire? Sila ni Jesus Christ. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel. What gospel? Gospel of the kingdom, hindi gospel of the grace of God. Amuna kay ang mga ang gospel diri nga ginapawali ni Jesus Christ to all the world. Nga sa diin ang mga Hudiyo naglapta during the time, mga is the gospel of the kingdom. Nga man, preacher, pastor, kaya ang gospel of the grace of God, why pa di mahimo? Ano ganing gospel of the grace of God? Sa sining dispensation of age, sa sining dispensation of grace, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So wala pa mapatay si Christ. Sa sining time, siya paghahambal. Sa sining time, buhay pa siya na-resurrect, buhay pa siya. Buhay pa gid siya nalansang sa cross. So the gospel of the grace of God, buhay pa dire. So ano nga gospel ang gahambal niya dire? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. The gospel of the kingdom. Ano yun ang gospel of the kingdom? Repent and be baptized, for the kingdom is at hand. Okay? So, sila diri, he that believeth and is baptized shall be saved. Sino ko maturan? Ang kaluwasan nila sinang time, magtuo kay Kristo nga siya na amo na ina, that he is the king, he is the Messiah, and they should be baptized by water so that they will be saved. Ang kaluwasan nila upod gid ang baptismo. Apang, anong tudlo sa aton sang una? Hindi way na daya labot ang baptismo. Mga turan, let us not twist the verse, mga turan. It is very clear. Bisan basahon mo sa Bisaya, mga turan, sino-to ang nagtuo kag nagpabautismo maluwas. Galing aton lisuon kay para lang mainsakto sa aton doktrina subong, mga turan, ang ginatuuhan nyo. Sa sining nga time nga kita luwas, way labot ang bautismo, tuod na sa insakto na. Pero sa ilaya time, kinahanglan ang bautismo. Ano, ambi ka i-mix naton, that is why aton nila liwaton ang verse, kay para lang mag-insakto sa aton doktrina, kay i-mix naton. Why ta dilabot? Para lang ni sa mga tao sa time sa Matthew hasta sa Acts 9, amo na ila kaluwasan. Lain niya sa aton subong. By faith, yun lang, way labot baptism. That is why dapat hindi ka na mag-baptize tubig. Kaya way labot ang baptism sa kaluwasan subong. Hindi sila magpati. Okay? So, but he that believeth not shall be damned. Butsilingon, abang ang atong hindi magtuo nga siya amo na ang ila Misaya. Ano ko, shall be damned. Hindi maluwas. Nga, masiling sila na yung tilang tawaway na da baptism mo. Way na da baptism sa but he that believeth not shall be damned. Mga turan, nga wala naging dugang diring baptism. In the first place, hindi na siya kinanglan i-baptize kay wala man siya nagtuo. Amo na nga wala na naging butang ang baptism because those who will not believe, there's no need for them to be baptized. Di ba? So, ang hambal nila dire, ang hambal nila dire, lantawa balaway na da baptism mo, believe yun lang. Ano ba naman yan? The truth is that the word baptism, wala na diri gindugang because those who did not believe
there is no need for them to be baptized. Because baptism is required only to them that believe, so that they will be saved. Di ba? It is very clear. Tanawa bala mauturan habal ni sa Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38. Sila nga dire, sila ni Peter, after nga ginwali niya, sila ni Peter, pamati ang audience sa Pentecost mauturan, why Gentile? Why bisan isa ka Gentile dito? Ang ato dito, Jewish mauturan, who gathered from all nations to celebrate the feast of Pentecost. Amo na ato dito sa Day of Pentecost. Kag mga proselyte Jew, Gentile nga nag-convert to Judaism. Amo na ato dito sa Pentecost. Meaning ini nga mga Gentile nagapractice naman sang practice sa mga Hudiyo. Nga nagapractice na sila sang feast, nag-observe na sila sang feast, kaya nga nangin Judaism na sila maturan. They converted into Judaism. Okay? So, amo na sila dito. Why dito yung Gentile? So, mga maturan, in verse 38 of chapter 2, after nga si Peter nagwali, sila ni Peter, kamo nga mga Hudiyo, ginpatay nyo ang inyong Misaya, ang inyong hari. Sila niya, mga kriminal kamo. Kamo ang nagpatay sa inyong Misaya, nga maghahatag sa inyo sang kingdom. Amo ato inyong hari, inyong ginpatay. At tong mga nakonviktar, mga utoran, na mangkot kay Peter, niya, Peter, what shall we do? Sila niya, verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Sila nila kay Peter, Peter, ano himuon namon? Verse 38. Pasahin nyo sa inyong mga Bible. Then Peter said unto them, repent. Anong bot sila sang repent? Hindi bot sila sang repent nga stop sinning or forsake sin or kinanglan wala ka naging sala? No. Motoran. Kundi sila nga dire, repent meaning change your belief, change your mind. Nga sang una, way ka mo gatuo nga amo na to inyong Misaya. Subong tuo ka mo nga amo na to sang inyong Misaya. Kag sila nga dayon, and be baptized, every one of you, for the remission of sin, so that your sin will be remitted. What does it mean? Salvation. Meaning, after you change your mind, you believe that He is the Messiah, He is your Messiah, you have to undergo water baptism so that your sins will be forgiven, will be remitted. Salvation is necessary for these people in time from Matthew up to Acts 9 to be baptized so that their sins will be forgiven. Meaning mga turan, kung nag-believe lang sila nga Jesus Christ was their Messiah, apang hindi sila magpabaptize, hindi gihapon sila maluwas. Because their salvation during the time is faith that Jesus is their Messiah, plus works by water baptism of repentance. So mga turan, atong mga tao sa time ni Moses, pagkanto naman sa time sang Mateo, hindi sila maluwas sang amo sina. Lain to yung ila salvation. Salvation by keeping the law and by offering, kung hindi nila makip ang law, by offering feast
peace offering, sin offering, trespass offering. Abang sa time na ni Matthew, pagkatapos sa Acts 9, kinanglan mag-believe sila, by faith gihapon, kinanglan magtuo sila, nga si Kristo, amo na itong ila Misaya, kag magpa-water baptize, amo na yung ila kaluwasan. Very different, di ba? That is why, mga uturan, before you say that salvation from Genesis up to Revelation is the same, you are wrong. The truth is that you do not study your Bible. The truth is that you do not know how to rightly divide. What you are doing is mixing the truth from Israel and the truth from the body of Christ, the truth from ages to come, and mga turan, gin-mix mo na kag amo imo ya, gintudlo kag among imo natunan. That is why kagid kabalo. Ang salvation is iban-iban. By faith, but may mga plus nga iban-iban. But mga turan, ang balon ta ka. After the rapture, mga turan, ha? From Acts chapter 9, sa sininga naman nga time, hasta sa rapture, mga katuran, lain naman ang salvation. Hindi naman parehas sa itong tatlo tanangan nakita nga faith plus works by the offering of sacrifices from Adam to Moses, or faith plus works by keeping the law from Moses to Matthew. Then from Matthew to Acts chapter 9, by faith plus works by water baptism and of repentance, water baptism of repentance. Dili naman niya Acts 9 hasta sa rapture, mga uturan, salvation is by grace through faith. Free gift. Amo naman ay ang kaluwasan sa sininga time. Kag mga uturan, listen to this. Diri kita sininga time ari subong. Diri kita nagakabuhi gani. Ari kita sini pamati amo ning kaluwasan naton. Ang mga tao sa panahon ni Adan hindi maluwas pinaagi sini kay why na to? Why sila diri? Ang mga tao lang nga nagapuyo subong sa panahon sang grasya. Halin sa Acts chapter 9 pagluwas kay Paul hasta matapos sa rapture, amo ina ang time nga ginasiling church age. Kag I am very thankful nga ari ko subong sa sininga panahon na tawo nga man ang salvation is by faith alone. No plus. Sa ila may plus tanan. Sa diriya no plus. No deduction, no addition. By just believing or by just putting your faith to the finished work of Jesus Christ on the cross. Mula ng kaluwasan subong, lain kay sa ila. Lain man sa future pa. Pagkatapos rapture, lain naman ang kaluwasan. Hindi naman parehas ang aton. Please study your Bible. Study your Bible dispensationally, rightly dividing the word of truth. And you will understand the whole Bible, mga turan. Okay. So, anong kaluwasan ta subong? Grace through faith. It is a free gift, mga turan. No? So, Ephesians chapter 2, verse Ephesians chapter 2, amo ning aton libro, amo ning aton nga instruction alin sa Romans up to Philemon. So mga tural lang tao pala ang kaluwasan diri o. Sige diri o. For by grace are you saved through
faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ang atong kaluwasan subong niya sa sining dispensasyon sang grasya, lain naman kay sa ila dito sa tatlo tanang nalawag. Ang ila to lain-lain man kada isa, lain pagid ang aton. At tuya puro may plus works by sacrifices, by the offering of sacrifices. Moses to Matthew by faith, plus works by keeping the law. Matthew up to Acts 9 by faith, plus works by water baptism of repentance. Sa aton niya, by faith alone. Luwas ka na. So lain, iban. Sino lang sila nga prepareho? Iba naman ang atong nakaluwasan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Not of works, ilaya, plus works. May himuon gid sa laya. Kinahanglan mapabaptize sila. That is works. Kinahanglan i-keep mo ang law. That is works. Kinahanglan mag-offer ka peace offering. That is works. Hindi pala na ina-work. Hindi mo na paghimuon kaya hindi ka maluwas. Meaning, your faith should be back up or added by something that you do. And what is that? By offering, peace offering, sin offering, trespass offering. But today, in this dispensation of grace, sa sining times ang church age, mga turan, by faith alone, maluwas ka na. Amuna nga by faith ang atong kaluwasan. Nga man, kay ari kita sa sining dispensation of grace. Why kita dito sa times ng Matthew, Mark, Luke? Why kita sa time ni Moses? Why kita sa time ni Adan? Basta kay Moses. Ari kita ya sa halin sa Acts chapter 9 nga si Saul naluwas pinaagi sa grasya sang Dios hasta sa rapture. Amo na yung time nga ara kita nga ang kaluwasan dira. Amo na nga luwas ka by faith lang. Why ang hambal to yan ni James, why to labot sa imo kay para to sa palabuton nga doktrina nga ang imo kuno kaluwas, ang imo kuno faith kinahanglan may buwakid. Hindi to ya para sa imo, ari ka sa sinidipensasyon of grace. Hindi to ya imo doktrina, ari ka di siya. Romans 2:5. Kag sa Romans 2:5, why ka mabasa kaya ang kaluwasan simbugan mo pa sang buhat mo. Why gid? Kundi pagtuugid lang sa ginhimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Sa gospel, mga turan. Ano ina nga gospel? Ha? 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Amo ini nga gospel. Ang atong tuuhan, tuo lang, why sang buhat, luwas kita. Kaya dire, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ginaya, may gospel man dito sa Mark. Ano to nga gospel? Gospel of the kingdom. Ariya, unto you the gospel, this is the gospel of the grace of God. Sa church age, mga turan. In this age of church, the body of Christ, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which is I also received, how that Christ died for our sins. That is the gospel. Jesus Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Amo na atong kaluwasan by faith. And it is very different sa kaluwasan nga ginhimo sang Dios, nga pamaagi sa kay Adan, halin kay Adan pakadto sa kay Moses, halin kay Moses pakadto sa Matthew, halin sa Matthew pakadto sa Acts 9. Maturan ang atong kaluwasan is ari diri halin sa Acts 9 pinaagi sa grasya, pakadto sa
rapture sa fullness of the Gentiles. Okay? So, pagkatapos ng rapture, mga turan, from rapture up to Armageddon, that is 7 years, it is called, mga turan, the tribulation period. Halin sina, mga turan, halin sina dire, pagkadto dire naman sa Armageddon, pagpanaog ni Christ, mga turan, halin sa langit, mga turan. By the way, hindi kita upod sina mapabilin tatoy sa langit. Gintudloan kita sa una nga upod ko to sina pagpanaog kay mapuyo man tadi kuno sa kalibutan 1,000 years. No, our inheritance is heaven. The Jewish people, the seed of Abraham will inherit the earth. Tanda nyo gin-promise na iya sa kay Abraham. Kag sa iya mga kaliwat, kay David. Amo na ang kingdom, na everlasting kingdom, sa sining earth. Ito na. Ang ato niya, langit. Ang ato niya inheritance is kingdom of God in heaven. Heavenly kingdom. Okay? So pagpanaog na diri mga turan ni Jesus Christ, amoy na Armageddon mga turan, no? Alin diri sa rapture, ano diri ang kaluwasan nila? Faith plus works by keeping the law plus enduring to the end. Kinahanglan ma-endure sila. Hindi lang nga i-keep nila ang law, tapos tuwa-dugay hindi naman. So kinahanglan i-keep gid nila ang law sa times and tribulation. Then hasta kung mapatay man sila dira sa tunga-tunga o saan man sila mapatay, basta gin-keep nila, nag-endure sila up to the end. Hindi pwede maguntat sila. Okay? Then mga turan, after sang Armageddon, kag mga turan, ini para lamang sa mga Hudiyo. Armageddon naman, up to the millennial, pagkatapos ang millennial, reign ni Christ, mga turan, ang salvation dira mga turan, sad to say, sino itong nagasiling nga puro lang faith? Study your Bible. Sa millennial reign of Christ, ang salvation is by works. Mga ha? Ang salvation diri is works. Sa millennial reign ni Christ, 1,000 years, ang salvation is works by obedience. Kinahanglan i-obey nimo si Kristo, ang hari. Nga wala na ang faith, mga turan. Because hindi na sila kinahanglan magbutang sang faith. They have to obey na lang nga man. Because Christ, God was with him, is with them during the time. So, ano ganing definition sang faith? Faith is a substance of things not seen, hope for, the evidence of things not seen. That during the time, Jesus Christ, God is visible. He is with them, reigning as their king. That is why magturan, there is no need for faith. The requirement during the time for a person to be saved is to obey the King of Kings, the Lord of Lords. Or, kung hindi ikaw mag-obey, itagbong ikaw ni Jesus Christ, buhi dito sa impyerno. Ha? May ara galing sina, Pastor? Mauturan, balota ka. Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66. Para hindi ta magdugay, ikaw na lang basa sa Psalms chapter 2. Because ang Psalms chapter 2, magtura, it speaks of Christ's reign on earth. Sa iya millennial reign, magturan, 1,000 years reign ni Christ. Amoy na ang kahalimbawa sang kalibutan sa panahon sang paghari ni Kristo sa Psalms chapter 2. Naghambali na sa paghari ni Kristo sa sining kalibutan sa iya 1,000 years of reign. Okay? Isaiah chapter, ikaw na lang basa sina. No? Isaiah chapter 6 verse 66 verse Isaiah chapter 6 verse 22. Sinediri 22 up to 24. For as the new heavens and the new earth, mga tol, ang tawag, new heavens and new earth na.
mga turan, this is the reign of Christ, no? 1,000 years of reign of Christ. Sino niya? Which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass during the time, the reign of Christ, mga turan, sino niya? And it shall come to pass that from one new moon to another, meaning mga turan, ang fest na gina-observe sa mga Jewish people sa millennial reign ni Christ, gina-observe na nila, and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Mga turan, paghari na ni Christ sa sining millennial reign ni Christ, nga ang requirement para maluwas ang tao is works by obeying the law of Christ, mga turan. Tanan nga tao sila ang time sa bilog nga kalibutan will be given an opportunity to worship Christ in Jerusalem, mga turan. At sa sila nga time nga mag-worship sila, magkadto sila sa Jerusalem, they will also be given time to witness or to see sang sila naton mga turan, sa mga tawo nga ginhulog dito sa impyerno, nga nagsupak sang pamaagi ni Kristo sa iya reign for 1,000 years. Sila diri mga turan? And it shall come to pass that from the one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. So during the time of reign ni Christ sa 1,000 years sa iya millennial kingdom, ang tanan nga tao sa kalibutan, ang requirement para nga maluwas sila is to obey the law of Christ. Ang kagyadtong mag-transgress sa pamaagi ni Christ, mga katuran, sila dire ginhulog sa impyerno. Kag mga katuran, ang tanan nga tao nga magkadto sa Jerusalem, pagkatagaan sila sang time to witness, to watch sa itong mga tao nga ginhulog ni Kristo dito sa impyerno buhi. Kag makita nila ina. Meaning, in Jerusalem, somewhere in Jerusalem, there is a portal or a door nga sa diin makita ang impyerno sa idalom. Nga ang mga tao sang pag-reign ni Christ, nga obedient sila sa kay Kristo. Because adtong mag-transgress kay Kristo, ihulog ni Kristo dito sa impyerno. Judgment during the time of Christ's reign is swift. Kung silingon why corruption ang gobyerno, pag nagkasala ka, immediate ang punishment. Why na litigation? Why na abogado during the time? Because the king, the judge, and the high priest during the time is God himself. Why corruption? Because God is all-knowing. Okay? So, kabay, mga uturan nga aton ini naintindihan. Kabay nga aton ini. This is the first video sa masiling nato, mga uturan. 2 videos nga ato paghimuon na tungod sini. Different time, different salvation. Kagkabay, ikaw nga nagalantaw, nakita mo kung sa diin ikaw. Ari ikaw sa panahon sang grasya, sa time halin sa Acts chapter 9 up to the rapture, nga ang kaluwasan is by faith alone. Wala ikaw dito sa panahon, sa future, nga ang ila doktrina from Hebrews to Revelation, nga siling ni James, ang kaluwasan dira sila nga panahon is by faith plus works. Why man ikaw sa panahon ni Adan kag ni halin kay Adan pagkadto kay Moses, nga ang kaluwasan is by faith plus works by the offering of sacrifices. Why man ikaw sa panahon halin kay Moses up to
Matthew. Ang kaluwasan is by faith plus works by keeping the law and offering of sin offering and other offerings. That is why lain niyang kaluwasan kada time, kada age, mga turay. So, ari ikaw, wala man ikaw sa time, halin sa Matthew up to Acts 9, ang kaluwasan is by believing that Jesus Christ is the Messiah and by going to water baptism by repentance. Why ka man sina ang panahon? Dili ikaw ang panahon. Ari ikaw, yes, from Acts chapter 9 up to the rapture, nga ang kaluwasan is by grace. Ginhatag na lang sang Ginoo. Nga ang gospel ta, amo ang death, burial, and resurrection. Ini nga gospel, hindi ni gospel nila sang una. Mauturan sa lana balang tudlo nga, ang mga tao sang nagligad is looking to the cross. No! Why ito sila kabalo nga why ganito sila kabalo nga may Kristo galing nga ilansam? Lain ito yung ilak luwasan. Tapos, lain sa lana tudlo nga is looking to the cross ang mga tao sang una nga panahon. Ang mga panahon na mga kita naman subong sa future is looking back to the cross. That is a false doctrine. That is a false doctrine. Baseless, mga katuran. Wala sang Bible nga mabasa mo nga mo sila. Kundi, mga katuran, kada time may iya nga kaluwasan. Our salvation for today is by believing the gospel. That is also for today. The gospel. And that is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. During the time, sa ila, lain na ila kaluwasan. Kabay, mga turan, nangin klaro sa aton, salvation is at stake here, mga turan. Because kung masiling ka, subong nga luwas ka, nagduo ka sa gospel, sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tapos, mangkutom ka, nga luwas ka, kay na born again na ako, kay nagrepent ako sa akong sala, mga turan, mamangkot ko sa imo. Kada adlaw makasala ka man. Di ko mapatay ka gali nga way ka pa makarepent. Hindi ka gali luwas. Paggamita ko nun, paandara ko nun niyo, hindi lang pamati lang sa ginahambal sa imo, wala ka manggatuon. Paandara ko nun yung amumusin niyo. Kung sa pinagi lang sa pagrepent ang kaluwasan, pagbata mo, nga karong gabi guro, tulog ka, kung nakasala ka ginangay, ba Lord, forgive me, nagahinulsol ako, Lord. Kung amo nang pagka-intindi mo sa repentance, buwas aga, nag-pray ka na naman. Pagkaudto, alas 9 pala nakasala ka. Pagka alas 10 nakasala ka na naman. Napatay ka biya launa. Huwag ka pangayo. Huwag ka ka-repent. Kung amo nang pagka-intindi mo sa repentance. Paano ka maluwas? Paano ka maluwas kung salig mo na born again ka? Motoran, ang gospel sa imo kalawasan subong is just by believing, doing nothing, adding nothing to it, but by just believing that Jesus Christ died for your sin, He was buried and rose again on the third day for your justification. That is the gospel that can save a soul today. Thank you so much and good evening. But before we end, gusto ko lang i-announce, padayon atong panimbahon sa aton simbahan, sa Altachiera sa Sining Sunday. Amo lang gihapon naton pagahimuon, kag please, ang aton basi magapaubra kita sa mga tarpaulin dira sa Gua para mailisan aton mga tarpaulin kag amo na ini ang aton ngalan, Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Thank you so much. Before we end, let us pray. Amay nga balaan, Ginoo, salamat gid sa imo, salamat sa mga pulong, salamat sa kasanagan na Lord, it is your desire to save a soul. Halin pa sang una, sang na-fall ang human race sa panahon ni Adan kag ni iba, imo handong kag plano nga lusong kami.
Hindi lamang kami kunin tanan nga imong agin create na nahulog sa sala tungod sa sala ni iba pag ni Adan pag sa pagrebelde sa ni Satan. Apang Lord, salamat. Kamo naintindihan nga sa kada time may pamaagi sang kaluwasan ikaw ang ginhimo. Kag salamat o God Lord nga sa sining nga time namon sa sining dispensation of age of the grace of God sa sining church age from Acts 9 up to the rapture. Sa diin sa Acts 9 ginluwas mo si Paul ang amon apostol para sa mga hintil, ang amon minister nga imo gitugyanan sa ng mystery nga wala po ginsugid sa anak sa mga tao since the world began. Abang imo gin-reveal kay Paul kaya gud matudlo man sa amon ang kaluwasan sa sining time is just by believing the death, burial, and resurrection of your Son, Jesus Christ. Thank you so much. Kaya mo inigin himo nga mapos para sa among panahon. Hindi pareho sa mga panahon nga iba. May idugang pa kami sa among kaugalingon mga pagabuhaton para lang makaangkon sa kaluwasan. Thank you so much for your love, for your mercy and grace. In Jesus' name, amen.